tinatanong yung lugar ninyo, baka mamaya madaanan natin ang Davao City sa likuran po ng malaking island doon sa likuran yun. So, kaway-kaway lang kayo doon. Sa joke lang po yun. Ayan, so i-translate ko na yung sinasabi ko kanina. So, mabuhay! Good afternoon, Ma'am and Sir. Welcome to the first class municipality in the province of South Cotabato. So this is the Taboli Homeland, Lake Cebu. And Lake Cebu, home of the living treasures, land of the green rivers. So dito sa Lake Cebu, 60 to 65% pure-blooded Taboli na kagaya po. Meaning, kami po yung kauna-unahang tao ay mga lumad dito sa Lake Cebu. Kasi doon sa Davao City, maraming Mandaya naman ito. Mandaya tribe. So, ang Lake Cebu, dito din matatagpuan ang pinaka-highest na zipline in whole Southeast Asia. Doon po yan sa 7 Falls. Nakapag-zipline na po ba lahat? Wala pa. Kapag magdaan kayo doon, try nyo mag-zipline, isyagit dito tanan. Kay highest kayo ang zipline, 600 feet above the ground. Yung taas po ng height niya. Yan, 2 beses magsakay ng zipline. First ride, 700 meters. Second ride, 400 meters. Ayan. Papunta at saka pabalik. 2 post din ang pwedeng mapuntahan. Ayan. Post number 1 and number 2, Hikong Alo and Hikong Bente. Hikong meaning falls. Yan. Hikong kasi yan sa amin. Pag mag-ride doon, weekend, 350 per head. Ayan, zip line. Ayan. Pag walang head, wala pong babayaran. Ayun, so joke lang po. So, ang pinakamalalim na portion nitong lake ay dito. 180 feet deep, approximately, or 60 meters. Malalim kasi parang pabaliktad ko siya na bundok yung shape po nitong lake. Dito yan siya ang malalim. Dito sa Lake Cebu, we have 3 lakes. Kasi sa Davao, dagat na, no? Ayan. Dito sa Lake Cebu, may 3 kaming lake, namely, Lake Lahit, Lake Soloton, and Lake of Lake Cebu. Yung first lake doon sa baba, bago kayo mag-akyat dito, Lake Lahit, may lawak po na 24 hectares. At walang mga fish cages po doon sa Lake Lahit. Kasi talagang i-preserve ang lake na iyon, lahat ng mga tao nakatira doon sa baba, doon sila kumukuha ng drinking water, yung underground exit po ng water. Ayan. Kaya malinis po yung lake doon sa baba. And second lake, sa itaasang post number 1, may lake din doon, Lake Soloton. 48 hectares naman yung Lake Soloton. So now, nandito na kayo sa Lake of Lake Cebu. Ito yung pinakamalawak na lake sa tatlo. Ito ay may lawak po na 354 hectares. With 11 na islands at may 2 malalaking island. Ayan. First na island, dito naman po na portion, sa left side ninyo. So, ang pangalan ng island po na Iran, known as in Taboli, Tabenwu. Everybody say Tabenwu. Uy, marunong na sila. Ang Tabenwu, owned by Awan family. Pure-blooded Taboli din yung Awan. Sa kanila po ang island na iyan. At marami na din iba't ibang tribo na nakapag-asawa sa Awan family na nandiyan. Ilocano, mga Bisaya, Ilonggo, Bicolano, nahalo na din. Kasi dito sa Lake Cebu, maraming iba't ibang tribo. Yung sinasabi ko kanina, Ilocano, Ilonggo, Cebuano, yan, may mga Bicolano, at maraming Amerikano na din dito sa Lake Cebu. Yan, mga Muslims, marami na din. Kasi yung mga Taboli na nagpa-convert or balik Islam, so marami na din dito sa Lake Cebu. Yan. Baka pagkamalan yung zip line. So, kuryente po yan. Ayan. Kasi ang island na yan, ang kauna-unahang nakakaroon ng kuryente last 2018 during the Miss Catriona Gray. Kaya may kuryente pa sila. Ayan. Dito sa Lake Cebu, hindi lang zipline. Meron na din kami paragliding. Located doon sa Barangay Takunil. Sa pinakatugtog po ng bundok na iyon doon ang paragliding. 3,500 per head. Pag walang head, yung sinasabi ko kanina, free lang mag-ride. Pag 2 tao, makalas pa kayo ng 500. 3,000 lang per head. Yan. At hindi lang paragliding, meron na din kaming water tubing. Doon din yung banda sa Barangay Pasiman, ang water tubing.
So lahat po ng mga tao nakatira dyan sa island, nakafocus sa tilapia ang kanilang hanap buhay. Inaalagaan ang tilapia 3 to 6 months. At pinapakain ng mga tilapia na parang tao din. 3 times a day. Wala lang po silang snack and yung water na yung mga tilapia. Pag na-harvest ang tilapia, 3 piraso 1 kilo, 4 na piraso 1 kilo, yan ay regular size po ng tilapia. So ang pinakamahal na bili ng tilapia dito sa Lexito, ang per kilo 170. Pinakamahal na siya. Ayan. Ang per taga naman, tag 100. May 1 kilo. Yung mga taboli na nagdi-display doon sa gilid ko ng highway. Ayan. So, ang munisipyo po namin doon sa taas, so may maraming pine tree. Hindi nga lang masyadong nakikita kasi natatakpan ng maraming pine tree. Itong Lake Cebu before, connected ko po ito sa municipality ng Surala. Nadaanan ninyo yung Surala, may maraming revolto. Ayan. Connected pa ito doon. Ayan. When November 11, 1982, declared Lake Cebu as municipality. Ngayon, meron na kami sariling mayor. Honorable Ken Tungan, yung bago. Yung pure-blooded Tuboli din po siya. Even yung vice mayor po namin, Tuboli din. Pero kagawad, isa lang ang Ilonggo, puro Tuboli. At dito sa Lake Cebu, kasi may doon sa Davao siguro na binigyan ng award o Gawad Manilika ng Bayan. Binigyan ni President, wala din. O, dito sa Lake Cebu, mayroon 3. Yan. Pag nakikita niyo yung mga naka-tarp, mga faces po namin, yan. Sila po yun. Kaya mga naka-tarp sa gilid ng highway. Ayan. Nandito din si Boy Rusi Sula, chanter, singer ng mga Tuboli. Ayan. Boy po siya, princess. Kumakanta during the Miss Catriona Gray. Yan. At ang gumagawa ng bronze, ito sample yung suot ko. O yan, si Dato Bundos Para, nandito din sa Lake Cebu. O yan, siya ang nagagawa ng mga bronze. Kasi lahat ng bronze, kung makikita ninyo, bracelet, necklace, made dito po yan sa Lake Cebu. Except na lang doon sa 8 na suspended gong, made in Maguindanao po yun. Ayan, malalaking gong. At nandito din si Boy Barbara Opong. Yon ang nag-continue ng legacy nilang Dulay, nag-weave ng Tanalak Cloth. Kaya noon ang Lake Cebu, land of the dream weavers, kasi selected lang yung kababaihan na nagda-dream ng design ng Tanalak Cloth. Ayan, galing ko sa panaginip yung design. Tinuturo na yung mga kabataan. Ayan yung si Boy Barbara Opong. Kaya malakas din ang signal po ng Smart Globe PM. Malakas po ba sa cellphone ninyo? Kasi may 2 power po doon. Power ng Smart Globe. So, mahina lang masyado yung signal po ng sun. Kasi alam nyo na, pag napapansin po ninyo, parang umuulan na. Laging umuulan ang Lake Cebu, kaya walang sun. Lahat po ng mga tao nakatira dyan, ang kanilang transportation going to mainland, bangka or owong. Sa mga Muslim, awang. Traditional po yan na bangka, like yung sakay po ni Kuya. Kailangan lang sa pagsakay ng bangka, ang bangkero nakaupo sa pinakadulo para ma-maintain din ang balanse ng bangka at mabilis sa pagsagwan. Kasi pag kulang sa balanse ang driver, tataob din yan. Kasi walang kati. Kapag magtaob ang bangka at hindi marunong lumangoy ang driver, yan ay yung 3 to 5 days bago lulutang ang dead body. Dahil ito ay fresh water. Pag fresh water, mas malakas po yung current or gravity. Pagkahulog, hihigupin pababa. Ayan. Unlike doon sa dagat, dirty water and zero density. Ayan. Wala pa pong nangyayari sa henerasyon ngayon. Noong unang panahon po yun, history ng Lake Cebu. Mga matatanda na umuwi sa island na galing dito sa mainland, siguro nakainom. Pag magtaob ang bangka, nakalimutan na nilang lumangoy. Kaya nakakaroon ng 3 to 5 days. Yun. Nagpakasyon sila ng 3 to 5 days sa ilalim. O yan. Pag, alam po yung nasa isip ninyo, wala pong lalay, wala pong crocodile, dito po sa lake. Ayan. Empleyado lang ng Punta Isla, meron kaming lalay doon na 2. Tao po sila. Ayan. Wala po, mga pagong lang. Dito sa labas, ang daming uri ng isda. Merong hito, gurami, haluan, karpa, pangasius, Korean fish, pagtis, ayungin,
Ayan, at ang pinakamarami, tilapia and flower horn. Familiar kayo sa flower horn? May malaking bukol po dito sa ulo. Ayan. Kung sa mga mayayaman, yung mga flower horn na yan, naka-display sa kanilang aquarium, right? Kaming mga tabori, social na yung mga flower horn na yan. Naka-display na po yan sa aming mga kawali. Inuulam na namin yung flower horn kasi may crossbreed na po siya ng tilapia. Color orange, color yellow, and color black. Masarap po siyang paksiw, lapang, suba, and etc. Yan, yung putahe po ng flower horn. Yung fish port, doon naman yan na banda. Pag may hinabi sa tilapia, pinadala na nila dito. I-transfer na nila sa baba. Yun, may tatlong eyelet po doon. First na eyelet, ito na portion. So, ang pangalan ng eyelet in Taboli, Tuko Banig. Hindi po siya tuko, hindi po sa design. Ang meaning ng tuko, end or dulo, punta. Ayan. May maliit na eyelet sa pinakagitna, may dalawang coconut. Iisang bahay lang po ang kakasya doon. Yun. Siguro, nabili niya ang eyelet na yun, noong unang panahon, ayaw niyang may magmamarites sa kanya. Yun. Kasi ang nakabili, from Jensen, Tamba family. Ayan, nabili niya ang eyelet na yun. At, nakapaglagay na din siya ng fish cages po sa gilid po ng eyelet. At known as ang eyelet na yon ay Tupok Kaling. In Taboli, Tupok Kaling. Dito naman ang portion, maraming coconut, maraming bahay, taha, tuko, or pahabaan po ng eyelet na iyon. Next, dito naman, connected na ito sa mainland. Simentado na sa likod kasi may mga resort din doon sa likod po. So, ang laman ng bawat box, mula 1,000 to 1,500 fingerlings. Puro po tilapia. Walang halo. Yung kino-torture po ng mga tao na nakatira dito sa island. So, pag napapansin po ninyo, walang masyadong malalaking bahay. Walang malalaking store dito sa island. So, sinasabi ko kanina, they need to cross the lake away to mainland para sa kanilang pangailangan. Ayan, sagwan-sagwan muna. So, yung mga naka-afford, maliliit na, may maliit na sila na pang-boat or di makina na po. Pag napapansin po ninyo, walang lumulutang na mga plastic bottle like sa lupin. Ayan, disiplinado na ng mga tao. Ay oriented na sila. Kasi mahigpit ay pinagbabawal ngayon na bawal magkalat ng mga basura. Ayan, kasi pag may madakpan, may malaking penalty. Even yung kanilang CR, kasilyas sa mga ilonggo. Layo kayo na sa gilid ng lake. So meaning they need to spend time going to comfort room. Maglakad-lakad pa yan sila doon sa taas. Hindi pwedeng malapit ng pasagilid ng lake. Bawal dito yun. Para ma-maintain din ang cleanliness itong lake at yung mga tilapia na inaalagaan ng mga tao nakatira po dito sa island. Kasi nakafocus sa tilapia ang kanilang hanap buhay. So may mga island pa dito sa Lake Cebu na wala pang kuryente. Solar lang para pa yung gamit po nila. So ano po itong tubig sa inyo? Tubig din. Kasi sa mga Ilocano, Danube sa kanila. Sa mga Muslim, Ig. Yan ang tubig Ig. Sa amin, mga Taboli, ang tubig El. Yan. Kapag mag-inom ng tubig, minom El. Kapag wala pong tubig sa amin, mga Taboli, El Niño na po yun. So, joke lang po. Pag walang tubig, Landu El. Ang ulan, ano pong ulan sa inyo? Ulan din. Yun. Todo naman yan sa mga Ilocano. Ayan. Sa amin, mga Taboli, kulon. Yun. Pag malakas ang ulan, bong kulon. Pag medyo mahina po yung ulan, baby kulon no po yun sa amin. Ayan. So, joke lang din po yun. Pag medyo mahina ang ulan, udi kulon. Pag walang ulan, lando kulon. Kung sa cellphone natin, mayroong Bluetooth. Ayan. Kami mga Taboli, ang kauna-unahan nagkaroon ng Bluetooth na tinatawag bago pa yan sa cellphone natin. Kasi ang Bluetooth po sa amin ay chan or stomach. Ito yung Bluetooth. Kapag malaki ang chan, bong Bluetooth. Pag maliit ang chan, udi Bluetooth. Ayan. Pag buntis ang babae, libon lumutot. Pag mga na, libon mga. Babae, libon. Pag magandang babae, kanoon, libon. Lalaki, logi. Pag gwapong lalaki, sa amin mga Taboli, ayan, tilob, logi. Gwapo na, sa amin, nalugi pa. Kasi ang mahal po ng Dory. Ayan. 2 beses magpakasal po sa aming tribo.
First yung Dory at saka yung kasal naman sa simbahan. Ayan. So Dory naman, ginaalin ko na sa mga Tivoli Masters, like nandoon yung Dato at yung Princess Panani. Ayan. Sila yung naghihingi ng Dory para sa parents ko ng babae. Ayan. So ang lalim dito ay nasa 110 feet. Malalim pa rin. Source din ng water, underwater spring, malalaking ilog, at mamaya madaanan natin yung Three Fingers. Doon isa din po ng source ng water sa pinakagitna na bundok. So wala din high tide at saka low tide dito sa Lake Cebu. Kahit gaano kalakas ang ulan, hindi po mataas yung tubig. Kasi ay may exit po siya. Outlet niya. So mamaya makikita natin doon sa unahan. So from here, going to Lake Saloton, and Lake Saloton, babagsak naman siya sa Seven Falls ang tubig. Yun. Pag magpunta kayo doon mamaya, o yun, ang kulay ng babagsak doon na tubig ay kakulay din ito. So, irrigation niya to Ala River, nadaanan na ninyo yung may malaking bridge or doon sa baba sa Ala River. O yan, papunta din doon ang tubig, at ang irrigation niya din, papunta na din sa Cotabato. Sa Cotabato po. O, dito naman po na portion. So yan, so may tatlong bundok po doon. Sa pinakagitna na bundok, doon po matatagpuan ang pinakamalakas na spring. Isa din sa source ng water pa dito sa lake. Kung saan lahat ng mga tao nakatira dito sa island, doon sila kumukuha ng drinking water po nila. Kailangan din nila magsakay ng bangka papunta doon. Even yung mga tao nakatira dyan sa mainland, doon sila kumukuha ng inuming tubig. Ayan. Yan po. Ayan. So kung sa cellphone natin mayroong Anlicol and Anlitep. Yan. Kay Mang Inasal, mayroong Anli Rice. Or ano pa ibang Anli dyan. Kaming mga Taboli, meron din kaming Anli na tinatawag. So ang Anli po sa amin mga Taboli, Anli wife or Anli asawa. Yan. O, Anli asawa. O, sinong gusto magpa-convert dyan? So lalaki lang ang pwedeng magpadami ng asawa. Ang babae, isa lang talaga. Sa aming tribo ng mga Taboli. Ayan. Siguro ang purpose nila ito noong unang panahon para magpadami din ng tao. Ayan, yun po, yun po. So meron kaming kauna-unahang dato noong unang panahon na ang pangalan niya si Dato Bondueno Manudal. Yan yung pinakasikat na dato namin. So umaabot po ng 36 ang kanyang asawa. 3 kadosina ang asawa ni Dato noong unang panahon. Ang mga asawa niya nakatira lang po sa isang malaking bahay. So, may kanya-kanya lang kulambo or muskit ng mga asawa. Yan yung silbing kwarto po nila. Yun. Hirap, no? Makikita talaga yung galaw. Ayan. So, ang sign lang po ni Dato kung saan po siya matutulog, yung kanyang salakot or sombrero ginagamit niya. Yun. Kung saan lang nakalagay yung salakot ni Dato, yung babae, pag nakita niya na ang salakot ni Dato, naka-display sa gilid ng kulambo niya, yun yung time na mag-ready ng babae. Ayan. Pagkain ni Dato, damit ni Dato, at pwede na din maligo ang babae kasi schedule niya ngayong gabi. Mahigit 1 buwan ang schedule ni Dato sa kanyang mga asawa, dapat matibay ang tuhod ni Dato. Hindi pwedeng mahina si Dato. Bawal po mag-absent. Yun po. Dapat todo performance po si Dato. So yan, para walang complain. Hubas, no? Hubas kayo, no? Kaya nauso na din native na manok siguro sa amin. Sige lang ihaw si Dato sa manok. That was before po. Namamanage naman po yan ni Dato Bondueno. Patay na po siya, pumanaw na po. So ngayon, meron pa kami buhay na Dato. Si Dato Udos Angkoy. Balikan natin ang story ni Udos Angkoy mamaya. So now, papasok na po tayo dito sa Desmond exit and Desmond entrance. Or magkipot dito na daan. Noon as in Taboli, Bakhikot ang nagpapahiwalay sa island na ito at saka dito sa mainland. Ayan, Tabowo yung pangalan po ng island. Doon sa pinakatukto, doon ang ahay ni Barihanmu and Dato Kaludan. Yung kauna-unahang nakadiscover nitong lake, ang dalawang mag-aasawa. Ayan, nung na-discover nila itong lake, parang bubod pa lang siya kalaki. Ayan, hanggang nung pumanaw na yung dalawa,
doon na kumalat po yung tubig. Hanggang sa ganito na po kalawak. Si Dato Udos Angkoy, buhay pa po siya. So, ang asawa ni Dato Udos Angkoy ngayon ay 10 na lang. Marami pa rin. So, 10 niyang asawa, hindi na nakatira sa isang malaking bahay, na kanya-kanya na pong bahay. At, ang maganda doon, wala na din schedule na magaganap. Kasi matanda na po siya, 89 na ang kanyang edad. O hindi na matibay ang tuhod ni Dato. Pag pinilit niya, wala na. Oo, patay na siya. Ayun. Karamihan sa mga anak niya ay nakatapos pa rin ng pag-aaral. 28 ang anak ni Dato ngayon. Kaya buhay na Dato. Ang bahay niya doon sa may barangay Tasiman. So now, mabigay na po ako ng 5 minutes para makapag-take po ng picture pa dito sa unahan. Kaya 5 minutes lang po ha. 2 tao pwedeng 3.